Hello mga ka-Darkside, kumusta kayo? Ang topic natin ngayon ay ang kaso ng isang dalagita na umano ay sinaniban ng maraming entity. Noong July 1, 1976, natagpo ang walang buhay ang 23 anyos na si Annelies Michel sa kanyang higaan sa Klingenberg, Germany. Ang kanyang timbang ay 30 kilos na lamang. Ang sanhi, gutom at uhaw. Ngunit sa likod ng medikal na ulat na ito, may isang kwento ng 67 sessions ng exorcism na nagpayanig sa buong mundo. Ito ang katotohanan sa likod ng kaso ni Annelies Michel. Isinilang si Anna Elizabeth Michel noong September 21, 1952 sa Liebelfing, isang maliit at tradisyonal na bayan sa Bavaria, West Germany. Ang kanyang mga magulang ay sina Joseph at Anna Michel ay kilala sa pagiging sobrang deboto sa Katolisismo. Isang uri ng pananampalataya na puno ng disiplina at takot sa kasalanan. Bago isilang si Annelies, ang kanyang ina ay nagkaroon ng anak sa labas ng kasal na nagngangalang Martha. Noong panahong iyon, itinuturing itong isang malaking kahihiyan. At kahit na pinakasalan ni Joseph si Anna, ang kasalanang ito ay naging anino sa kanilang tahanan. Noong namatay si Martha sa edad na 8 dahil sa komplikasyon sa kidney, lalong naging mahigpit ang pamilya sa aspeto ng relihiyon bilang paraan ng pagsisisi o penance. Lumaki si Annelies kasama ang kanyang 3 kapatid na babae sa bayan ng Klingenberg am Main. Inilarawan siya ng kanyang mga kababata bilang matalino at masigasig. Mahusay siya sa pag-aaral at mahilig sa musika, partikular na ang pagtugtog ng piano at accordion. Siya ay sobrang relihiyoso at sa halip na makipaglaro o makipag-date tulad ng ibang teenager noong late 60s, mas pinipili ni Annelies na magsimba ng 2 beses sa isang linggo at magdasal ng rosaryo araw-araw. Sa murang edad natutunan na ni Annelies ang konsepto ng vicarious suffering or ang paniniwala na maaari mong akuin ang sakit para iligtas ang kaluluwa ng iba. May mga gabi na natutulog siya sa matigas at malamig na semento bilang sacrifice para sa mga drug addicts o mga paring nililihis ng landas. Noong 1973, sa kabila ng unti-unti nang nararamdamang panghihina, nag-enroll siya sa University of Würzburg. Kinuha niya ang kursong Education and Theology. Napansin ng kanyang mga kaklase na si Annelies ay napakatahimik at laging may hawak na rosaryo. Siya ay tila withdrawn at gusto lang mapag-isa. Pero sa kabila ng kanyang mga atake o seizures, nagawa pa rin niyang ipasa ang kanyang mga exams at makuha ang kanyang teaching credentials. Ito ang nagpapatunay na sa gitna ng kanyang mga pinagdaraanan, pilit niyang pinanghawakan ang normal na buhay. Ang pagbabago ay nagsimula noong 1968 at habang nasa kalagitnaan ng klase, bigla na lamang napatitig sa kawalan si Annelies. Hindi siya makapagsalita at tila naging paralisado ang kanyang buong katawan. Pag-uwi sa bahay, nakaranas siya ng matinding panginginig at tila may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib na pumipigil sa kanyang paghinga. Dito siya unang dinala sa doktor at na-diagnose na may temporal lobe epilepsy. Ngunit para sa isang pamilyang ang tanging solusyon sa problema ay panalangin. Ang medikal na paliwanag na ito ay unti-unting nabaon sa takot na baka may mas malalim at mas madilim na puwersang kumukontrol sa kanilang anak. Binigyan siya ng gamot na anticonvulsants, ngunit dito nagsimula ang misteryo. Sa kabila ng gamot, ang mga pag-atake ay dumalas at lumala. Sa loob ng ospital, nagsimulang magreklamo si Annelies at sabi niya, ang mga mukha ng mga nurse at pasyente ay nag-iiba. Nagiging malademonyo na, may matutulis na ngipin at nanlilisik na mga mata.
Nagsimula siyang makarinig ng mga boses na bumubulong ng Annalise, ikaw ay sinampa. Sa puntong ito, ang medisina ay itinuring siyang psychotic, ngunit para kay Annalise, ito ay isang spiritual warfare. Noong 1974, hindi na namakayanan ni Annalise ang pumasok sa universidad. Ang kanyang gawi ay naging hayop. Self-mutilation, inuumpog niya ang kanyang ulo sa semento hanggang sa dumugo ito. Tumigil siya sa pagkain ng normal na pagkain at sa halip, kumakain siya ng mga gagamba, langaw at uling. Sa isang pagkakataon, binuhat niya ang kanyang kapatid gamit ang isang kamay lamang at itinapon ito na parang manika. Hindi niya kayang tignan ang krus. Sinisira niya ang mga rosaryo gamit ang kanyang mga ngipin at itinaboy ang banal na tubig. Matapos ang 7 taon ng pag-inom ng gamot na walang talab, ang pamilya Miquel ay tuluyan ng sumuko sa medisina. Noong September 24, 1975, opisyal na ibinigay ni Bishop Joseph Stangl ang imprimatur upang hintulot na isagawa ang Grand Exorcism. Itinalaga sina Father Arnold Renz at Pastor Ernst Alt para sa misyong ito. Ang ritual ay binase sa Rituale Romanum ng 1614. Ito ay isang serye ng mga dasal, pagwiwisik ng banal na tubig at pag-uutos sa mga espiritu na lisanin ang katawan ng biktima. Ang bawat sesyon ay tumatagal ng halos 4 na oras, 2 beses sa isang linggo. Hindi ito naging madali. Sa kabila ng pagiging payat, kailangan ng 3 hanggang 4 na malalakas na lalaki para hawakan si Annalise. May mga pagkakataon na nananakit siya, nanggigigil at nagagawa niyang itulak ang mga pari ng may kakaibang lakas. Isa sa pinakatrahedya sa kanyang pakikipagbuno ay ang pagpipilit niyang lumuhod. Sa loob ng isang sesyon, nagagawa niyang lumuhod at tumayo. Genuflection ng mahigit 600 beses. Imagine mo, dahil dito ang kanyang mga kneecaps ay literal na nadurog at ang kanyang mga litid ay napunit, ngunit patuloy pa rin siyang bumabangon sa utos ng mga boses. Ang boses ng 6 na demonyo ay mayroong mahigit 40 oras na audio recordings mula sa mga sesyon na ito. Maririnig dito ang pagbabago ng boses ni Annalise mula sa boses ng isang babae patungo sa isang malalim, garalgal at parang hayop na ungol. Sa ilalim ng pagtatanong ng mga pari, 6 na personalidad ang nagpapakilala na nananahan sa loob niya. Si Lucifer, ang pinakamapagmataas at madalas sumisigaw. Si Cain at Judas, ang mga espiritu ng mga traidor at mamamatay tao sa Biblia. Si Nero at Hitler, mga historical figures na kilala sa kanilang kalupitan. At sinasabing nakuha ni Annalise ang tamang accent ni Hitler sa tapes. Kahit kailanman ay hindi niya ito narinig ng personal. At si Fleshman, isang paring napatalsik dahil sa masamang gawi noong ika-16 na siglo. Hindi lamang pisikal ang labanan. Ayon sa mga diary ni Annalise at testimonya ng mga pari, nagrereklamo si Annalise na ang paligid niya ay amoy na bubulok na bangkay o sunog na asopre tuwing nagsisimula ang ritual. Sa tuwing ilalapit ang krus o banal na tubig, nagwawala siya. Sinasabing minsan ay uminom siya ng sarili niyang ihi sa harap ng mga pari bilang pagpapakita ng puot sa lahat ng bagay na banal. Sa kalagitnaan ng 1976, ang pakikipagbuno ni Annalise ay pumasok sa pinakamapanganib na yugto. Naniniwala siya na ang tanging paraan para matalo ang mga demonyo ay ang pag-anonyo or fasting. Tumanggi siyang kumain at uminom. Sinasabi niya sa kanyang ina na hindi ako pinapayagan ng mga boses. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng kanyang pagkagutom, inililigtas niya ang kaluluwa ng mga makasalanan. Ito ang naging mitsa ng kanyang kamatayan. Sa huling gabi ng kanyang buhay, si Annalise ay masyado nang mahina para makatayo.
Ang kanyang mukha ay puno ng pasa or black eyes dahil sa pag-uumpog ng ulo sa dingding. Sa kabila nito, pinilit pa rin niyang magdasal. Sa huling hiling niya sa mga pari ay ang absolution or kapatawaran. At ang huling bilin niya sa kanyang ina bago siya natulog at hindi na nagising ay, Mama, pakibantayan ako. Natatakot ako. pero bakit hindi tumigil ang mga pari nang makita nilang nag-aagaw buhay na si Annalise? Ayon sa trial, naniwala ang mga pari na ang kanyang panghihina ay bahagi ng espiritual na proseso at hindi isang medical emergency. Ito ang naging basihan kung bakit sila nahatulan ng negligent homicide. Ang huling report ng doktor ay nakakanginig, death by starvation. Walang kahit na anong taba o muscle na natira sa kanyang katawan. Sa sumunod na trial noong 1978, nagkaroon ng malaking debate sa pagitan ng relihiyon at siyensya. Ang depensa ay nagplay ng mga audio tape sa korte. Ang mga tao sa loob ng courtroom ay nagtakipan ng tenga. Ang iba ay nahimatay dahil sa tindi ng tunog ng mga boses ni Annalise. Sa huli, napatunayan na ang kanyang kondisyon ay maaaring naggamot kung hindi hinaluan ng matinding relihiyosong takot. Ngayon, ang tanong ay naiiwan sa inyo. Naniniwala ba kayo na ang nangyari kay Annalise ay isang tunay na pagsapi ng masasamang espiritu? O siya ba ay isang biktima ng maling paniniwala na humantong sa isang trahedyang maaari sanang naiwasan? I-comment ang inyong opinion sa ibaba at huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang malalim na pagsusuri sa mga pinakamisteryosong kaso sa kasaysayan. Ito ang Dark Side CH hanggang sa muli.